One common issue between project owners and architects, nangyayari kapag pinipilit ng owner ang certain design ideas na sa tingin ng architect ay hindi practical o hindi feasible sa actual construction. Dito nagsisimula ang frustration sa magkabilang side. Yung architect pwedeng makaramdam na parang hindi nirerespeto ang professional judgment niya at mapapatanong kung para saan pa ang role niya kung hindi naman nagagamit ang expertise niya. Samantalang yung owner naman, pwedeng makaramdam na hindi pinapakinggan o binabaliwala ang ideas at preferences niya. Kapag ganito, malinaw na may problema sa communication at respect. To avoid this, mahalagang teamwork ang mindset mula pa lang sa simula ng project. Dapat malinaw na i-explain ng owner ang ideas, goals, at gusto niyang mangyari sa design, pero kailangan ding open siya sa professional advice at suggestions ng architect. Sa kabilang banda, responsibility ng architect na intindihin kung ano talaga ang gusto ng owner at maghanap ng creative at realistic na paraan para maisama iyon sa design without sacrificing safety, function, at buildability. Oongat ang project owner ang titira sa bahay for the long term after matapos ang project, kaya natural lang na maramdaman nilang dapat masunod ang gusto nila. At may point sila doon. Trabaho talaga ng architect na i-balance ang lahat. Masunod ang ideas ng owner habang sinisigurado na maayos, ligtas, at tama pa rin ang magiging resulta ng bahay. Dito pumapasok ang tunay na role ng architect. Pag-aralan mabuti kung paano i-incorporate ang design ideas niya sa gusto ng project owner, instead na basta tumanggi o basta sumunod lang. Malaking tulong ang regular meetings at honest, open discussions para maiwasan ang misunderstandings. Importante rin na malinaw ang roles at boundaries, kung sino ang nagde-design, kung sino ang nagde-decide, at hanggang saan ang authority ng bawat isa. Kapag may respeto at maayos na collaboration, parehong nagbe-benefit ang project sa ideas ng owner at expertise ng architect. At ang resulta ay isang bahay na hindi lang maganda sa mata, kundi tama at livable din in the long run. This will put the architect's communication and negotiation skills to the test in every situation.